sa bahay, nakakita ako ng libro sa iyong kwarto. Mabuti yan po. O sige nga, anong mga natutunan mo sa libro? Kaya nga po, nandito po ako, Lola eh. Napasobra naman po kasi yung mga tala dito. Mas gugustuhin ko pa makinig sa'yo kaysa ipilit ang aking sarili sa mga pahinang ito. Halika nga rito, Apo. Anong libro bang tinutukoy mo? Ang Nole. Oo naman, Apo. Ito ay isang mahalagang aklat sa ating kasaysayan. Isinulat sa panahon kung saan ang ating mga ninuno ay natatakot araw-araw sa malupit na kontrol ng mga Espanyol. Noon, tayo ay pinamumunuan ng mga Espanyol dahil dito nawala ng kalayaan ang ating mga ninuno sa ating sariling bansa. Marami ang naalipin, natukso, at hindi makatuwiran ng sinaktan. Ngunit sa pamamagitan ng nag-iisang aklat na ito, nag-angat ng diwa ang mga Pilipino. Dahil dito, naniwala sila na may pag-asa pa sa kabila ng lahat. Ano po ang nangyari sa kwento, Lola? Nagsimula ito galing sa pagdating ni Ibarra mula sa bansang Europa sa bayan ng San Diego. Kaumanhin po doon sa Tornino. Kailangan na po talaga naming magpahinga. Kami po ay nagtatrabaho bago pa sumikat ang mainit na araw. Diyan, Flo, ha? Hindi ko kayo binabayaran upang umupo at magpahinga lamang. Binabayaran ko kayo upang magtrabaho, hindi ba? Opo, Don Ibarimendia. Masusunod po ito. Ano pang hinihintay nyo? Ipagpatuloy! Si Victorina, adios! Adios! ¡Qué vergonzosa! Bobo! Magandang gabi sa inyong lahat. Ikarangalan kong ipakilala sa inyo si Crisostomo Ibarra, nakakarating lamang mula sa paglalakbay niya sa Europa. Salamat sa pag-imbita mo sa akin, Kapitan. Magandang gabi rin sa inyo lahat. Ibarra, kamusta ang iyong paglakbay? Balita ko maraming bansa ang iyong napuntahan sa Europa. Buenos dias, Don Filipe. ¿Por qué estás aquí? Tara na at magsimula sa ating hapunan. Magandang gabi, mga binibini. Magandang gabi, Senyor Ibarra. Aba, dito pa lang yung tinuturing kura ng San Diego. Isa sa mga matalik na kaibigan ng aking ama. Kumusta ka na, Padre? Aba, nagkamali yata ako, Reverensya. Akala ko ikay si Padre Damaso. Hindi ka nagkakamali iyo. Ngunit, hindi ka ladman ay naging matalik na kaibigan ko ang iyong ama. Sinyo, matanda na po inyong apunto. Nakakayamot ang bansang ito. Realmente, oh Diyos a los Indios. Matuto lang ng konti. Akala nila ay kung sino na. Kagaya ng mga tuta na nakakapag-aral daw sa Europa. Tinatangkilik kasi ng mga gobyernador ang mga erehe at filibustero dito sa Las Filipinas. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan naman din ang pagtrato niyo sa akin mula ako'y bata pa. Kapitan Tiago, ako ay nagpapasalamat sa iyo ang pakikinig. Ngunit, kailangan ko na pong magpaalam sa inyo at magalis. Mag-iinuman na lang tayo ang Las Filipinas at Espanya. Salud! Salud! Nakita niyo yan? Ang ugali ng batang yan? Nakatungtong lang sa Europa. Parang palalo na. Katulad ng kanyang ama. Hindi mo ata kilala ng mabuti si Don Rafael, Padre.
Isa siyang taong bukas palad sa mga nangangailangan. Estas loka? Isa siyang may respeto sa kahit sino mang tao. Si Don Rafael ay may dignidad at integridad. At sa paningin ko, wala kami lang ni isa sa kanyang mga babuting asal. Mga senyales. Lo siento. Es solo una señal. Magpatuloy na lamang kayong kumain. Lo siento, mi boy. Disculpa, may equivoque. Paumanhin, sandali mga ginoo. Maria? Maria, nandyan ka ba? Ang iyong presensya ay lubhang kailangan aking mahal na anak. Ang mga tao ay naghihintay na sa iyo. Kapitan! Mahal kong Pia. Tiago, pakiramdam ko malapit na ako mamatay. May iniwan ako para buksan at basahin mo. Ipangako mo lang sa akin na babasahin mo ito ng patago. At tanging ikaw lamang ang makakaalam. Hindi pa, Pia. Kailangan mo pang lumaban ng konti pa. Por favor, para mi. Para nuestra hija. Tiago, nandito ka ba? Aalis na mga bisita. Estaré detrás de ti, Isabel. Solo espera, señor. Teniente, buenas noches. Ito ka ba para uliin ako? Inutos ba sa iyo yun, ng Friday? Huwag kang mag-alala, iho. Ngunit, dapat ikay mag-ingat kay Padre. Matuto ka sana sa nangyari sa iyong ama. Bakit ho? May nalaman ba kayo tungkol sa totoong nangyari sa aking ama? Hindi naman masyadong malayo sa alam ng lahat na namatay sa bilangguan ang iyong ama. Nabilanggo? Ang ama ko ay isang marangal at respetadong tao. Wala man lang tiyak na rason kung bakit mabibilanggo siya. Totoong kaibigan ka ba talaga niya? Teniente. Si Rafael ay isang mabuting tao at isa sa maaasahan kong kaibigan Ibarra. Ngunit, nagkaroon siya ng walang awang kaaway. Siya ang dahilan kung bakit nawasak si Don Rafael. At sino ba itong taong tinutukoy mo, Teniente? Walang iba kundi ang dating kura ng ating bayan. Si Damaso lamang ang dahilan kung bakit nawasak at namatay ng maaga ang iyong ama. Hindi ko naman alam kung saan nagsimula ang kanilang alitan. Ngunit, ngayon ako kutob. Mula nang mahuli ang iyong ama, ay mas lalo siyang siniraan ni Padre Damaso sa buong bansa. Nang dahil sa pagsisira ni Damaso, ay iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. At kayo, Teniente, anong ginawa niyo upang ipagtanggol ang aking ama? Ibarra, mabuti kang dito ka. Makakalabas na din ba ako dito, amigo? Mierda! Ano ba ginawa ko sa lang yan, Damaso na yan? Akala ko nung una ay mabubuting magkaibigan lamang kami. Hindi ako ang pumatay! Hindi ako pumatay! Inosente lamang ako! Guevara! Guevara! Tulungan mo ako! Ang sapin-saping kahirapan na kanyang dinanas ay hindi na kinaya ng kanyang pisikal na katawan. Nang gabing iyon ay namatay ang iyong ama ng mag-isa at wala man lang karamay. Kunin mong ibang detalye kay Kapitan Tiago. Kailangan silang bumalik sa aking kwartel. Pasensya na. Adios, senyor. Magandang umaga, Pia Isabel. Buenos dias, Ibarra. Anong iyong pakay? Nais ko lamang dalawin si Maria Clara. Nariyan ko ba siya? Andeng! Tawagin mo nga si Maria Clara at narito ang kanyang nobyo. Opo, masusunod po, Tia Isabel. Bini, narito na ang iyong nobyo na si Don Crisostomo Ibarra. Talaga ba, Andeng? Nasaan siya? Nandun siya kasama si Tia Isabel. Punta na. Nasaan siya? Tila yata ay nagmamadali ka, Maria Clara. Kaya nga, Maria Clara, may pupuntahan ka ba? Nandito si Ibarra. Kaya makikita ko na siya. Kaya naman pala nagmamadali yung isang Maria Clara. Nariyan si Ginoong Ibarra.
Kailan ko kaya mararanasan ang magkaroon ng taong niibigan? Mapalad ka, Maria Clara, at meron kang nobyong bumibisita sa'yo. Nako, mga amiga, mahanap niyo rin ang lalaking inyong maiibigan. O siya, huwag na natin istorbohin pa si Maria Clara, mga amigas. At siya nagsasabik na makita ang kanyang nobyo. Bakit ang tagal mong tawagin si Maria Clara, Andeng? Kanina pa naghihintay ang Ginoong Ibarra. Pasensya na po, Tia Isabel. Huwag niyo na po siyang pagalitan, Tia. O siya, naroon ang binata sa Azotea, Clarita. Maaari mo siyang puntahan doon. Gracias, Tia. Ibarra, narito ka? Maria, Lagi mo ba akong naaalala? O sadyang maging makalimutin ka na dahil sa mga magagandang dilag na iyong kilala, Ibarra? marami. Ngunit, maaari ko bang malimot ang pinakamaganda sa lahat ng mga dalaga? Paano kita makalimutan kung ang boses mo yung laging umaangin sa akin, mahal ko? Baka ako pasinta ang nalimot mo na. Siyempre, esos enuante ang nilaw. Sabi nga ng nilong, na kasalanan daw ng isipin ka. Talagang napakahalaga sa'yo yung totoo. Tunay na napakahalaga ang aking nilong para sa akin. Pumanhin, mahal ko. Kailangan ko nga palang bumalik sa San Diego upang ibisitahin ang libingan ng aking ama. Nauunawaan ko, Ibarra. Naway maging matiwasay ang iyong paglalakbay. Nasaan ang kapatid mo, Basilio? Bakit ikaw lang naririto? Nay, kailangan tayo ni Crispin. Malingin ako sa siyang magnanakaw sa sakristan, Kapitan. Sa takot, kailangan kong tumakas at iwan si Crispin. Parang makahanap ng tulong. Nay, hindi nila palayain si Crispin hanggat hindi namin nababayaran yung multa. Umabahaging ama, tulungan mo kami. Pakiusap. Ako po ay nagsusumamo sa Panginoon na iligtas ang aking anak sa kapahamakan. Crispin! Ang anak kong Crispin! Nakausap ko na si Ginoong Ibarra. Mamaya natin lulusubin ng kwartel. Tayo na't pag-uusapan pa natin ito. Opo, Mang Pablo. Gino, kailangan na umalis. Maya-maya ay darating ang Guardia Civil upang dakpin ka. Subalit, saan ako pupunta? May naghihintay sa akin. Kahit saan, sa Maynila o sa bahay ng isang makapangyarihan, para hindi nila masabi na may kinalaman ka sa maigsikan ng ganap. Sa Maria Clara. Hindi. Es mi amor. Halina at sunugin natin ang mga sulat na maaari nang gamitin laban sa iyo. Gino, kilala mo ba ang pangalan na nakalagda dito? Siya ang lolo ng aking ama. Pagpasyahan ng anak ng aking lolo. Napaikliin ang kanyang mahabang apelyido. Kaya, ang Ibarra Mindia ay naging Ibarra. Si Don Pedro ang sumira sa dangal ng aking ninuno. Siya ang dahilan kung bakit nawasak at naghirap ang aking bungangkan. Lumaki kang mayroong marangyang paumuhay, nakapag-aral at nakapunta sa iba't ibang bansa. Habang kami, naghirap at nagdusa para lang mabuhay. Kung talagang naniniwala ka, ng kasalanan ng aking ninuno ay kasalanan ko rin. Gawin mo ang iyong ninanais, Elias. Alam kong utang ko sa iyo ang aking buhay kahit papakawalan kita ngayon. Pero hanggang dito na lamang ang ating pagkakaibigan, Ginoo. Paalam. Hoy! Estás celoso de mí? Oo, naiinggit ako sa mukha mong puno ng kolorete. Tama na, Victorina. Umuwi na tayo. Hayaan mo nga ako.
Turuan ng leksyon ang babaeng ito? Hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba alam na hindi ako taga-lalawigan at ako'y taga-Maynila? Hindi mo ba alam na hindi nakakapasok ang mga alperes sa bahay ko? Dahil bang nakakapasok lang sa bahay mo ay isang pilantod? Talaga ba? Ikay nga isang hamak na labandera lamang. Kesa naman sa'yo, ang asawa mo'y pilay at isang mapagpanggap na doktor. Talaga ba? Oh! Talaga! Talaga! Tama na, Victorina! Luluwas na tayo ng Manila at pupuntahan si Kapitan General. Sayang naman ang pantalon na sinuot mo, parang hindi ka lalaki. Alam mo naman na pilay ako. Sorry, wala nang hadlang makakapigil sa atin. Maria, ang itinatanggi kong Maria. Matapos ang mga sakripisyo kong ginawa para sa inyo. Sa wakas, hindi nahahadlang ang iyong Indio na nobyong Ibarra sa ating pagmamahalan. Ni Querida Maria. Padre?